So, maraming mga exercise, cardio exercise na pwede niyong gawin. Walking, biking, swimming. Swimming is the best, no? Kaya, hopefully, kung summer or mag-aral lumangoy. Alam niyo si Doc Bry? Ako, natuto po akong lumangoy at the age of 40. Sabi ko kasi nun, paano ako mag-triathlon kung hindi ako marunong lumangoy? So at the age of 40, nag-aral ako, then, ayan, dagat na lalangoy ko na. Dati takot na takot pa, hanggang leg ko lang ang ang lalim na napupuntahan ko nun. Ngayon, hindi. So, try to learn how to swim. Ba? Ano yan? Importante yan sa atin. Kaya yung mga bata, yung mga kids, paturuan na natin ng swimming. Marami po dyan mga pwede mag-coach, no? Okay, enroll nyo lang. Anyway, let's go next. Mga pagkakamali, no? Ito yung mga maling ginagawa minsan sa paglo-low carb. Yung iba, no, nag-strict low carb agad without taking electrolytes. Marami akong ganyang pasyente. Dok, strict low carb ako, bakit nahihilo pa rin ako, nakakaramdam ako ng mga discomfort? When I ask them regarding sa electrolytes, ano yun? Okay? So, yung iba kasi nasanay na pinch of salt lang. No? Pero, mas preferred ko is electrolytes. Kasi, naikakalat natin for the whole day. Okay? So, huwag niyong kakalimutan yan talaga. Tapos, kulang na kulang sa tulog, puyat. Kaya, expected nyo, hindi mag-i-improve yung ibang mga concerns ninyo. Well, your sugar will improve. Yung mga pakiramdam nyo, baka hindi. Kasi, nag-focus kayo sa food lang. Sa hydration, hindi. So, pwedeng ma-dehydrate tayo when we do low carb. So, hydration kailangan. Tulog, kailangan din. Kapag nahihirapan tayo matulog. Number one cause of insomnia or yung hindi makatulog-tulog, number one cause ngayon, gadgets. O mga tablet, naka-cellphone, nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok, nanonood ng mga Reels, paulit-ulit, no? You need to turn off all gadgets pag nahihirapan talaga kayo matulog. Yung iba, alas 8, patayin nyo na, or alas 7 para ready na for sleeping ang ating mind. Doc, cellphone lang ang nakakapatulog sa akin. No, hindi totoo po yan. Napagod lang yun yung mga mata. Nung napagod, syempre, nagsha-shutdown yan. Okay? Pero, puyat kayo. Kasi kadalasan napapagod yan, midnight, madaling araw. So, you need just to turn off all your gadgets, then sleep. Okay? Kung nahihirapan pa rin, you need to have an exercise in the morning, naka-expose ka sa sunlight, that's a free melatonin. Okay? It will help din sa sleep. Ngayon, kung hindi pa rin makatulog, take warm bath before bedtime. 1 hour before bedtime ay marerelax yung mga muscles ninyo. So, pwede kayong makatulog na maayos. Yung iba, hindi pa rin makatulog, tanggalin natin ang caffeine, tanggalin natin ang tsaa, ang kokwa. Pwede lang siguro yung chamomile tea. Okay? And kung hindi pa rin makatulog, ay consult na. Medication. Okay? Pero, ayusin muna natin yung natural way na makatulog. Okay? So, sa atin, no, ang mga sitwasyon natin, mahirap siya. Pag narinig mo na lang low carb, no? Ay, hindi ko kaya yan. Only rice is life. Gusto ko pa rin ang high carbs. Okay, no problem with that. Lalong-lalo na kung wala naman kayong health condition. Okay? You just balance it. Sige, paano nyo i-balance yan.
make sure, no, na may protein kayo, may fats. These are important, no? Bakit importante ang protein? Muscle building. Bakit importante ang fats? Aba, yung fats nyo, made up of yung mga cell membrane, yan, yung fats natin nagbibigay dyan ng made up of fats, like your brain, paano mag-recover, kailangan natin cholesterol. Okay? Hormones, kailangan natin ng cholesterol. Carbs, well, no. Okay? Low carbs, yes. Kaya natin yan. Akala nyo lang hindi, dahil nasanay tayo. Okay? So, pero tandaan niyo, if you have health conditions, no, when you do low carb, when you need consultation first, kasi yung iba dyan, low carb agad, walang baseline laboratory, walang consult. After 3 months, 6 months of doing low carb daw, pagdating, ang daming problem pala. Okay? You need consult po. Maraming makakagawa nito. No? Yung iba, hindi nga nagpapakonsulta, pero ginagawa na nila. Nung nakita nila yung improvement, patunayan nilang, ay, low carb works. Yung iba, ang eat less, move often, move more, eat less, move more, yun yung advice. Hindi pa rin nag-i-improve ang kanilang health. Pataas ng pataas pa rin ang sugar nila, yung diabetes, no? May mga doctor na nagbabantay na sa kanila for a decade, 10 years, 20 years, and still, hindi nag-i-improve ang kanilang sugar. Hindi nag-i-improve ang kanilang health. So, how come? Why? Why is that? Umiinom na to ng gamot, ha? Kasi, syempre, ang thinking natin, pag uminom tayo ng gamot, gagaling tayo. Pero pansinin ninyo, bakit nadadagdagan pa ang gamot ninyo? For example, yung gamot sa diabetes. Bakit pagbalik nyo, yung isang gamot naging 2? Gamot sa diabetes ulit, 2. Naging 3. Aba, pag ganyan po ang situation nyo, baka may mali talaga kayong ginagawa. Sa unang situation pa lang na nadagdagan na ng isa, naging 2 ang medication nyo, baka may mali kayong ginagawa. So you need to ask your physician, your doctor, anong gagawin? Nung umpisa, anong advice sa inyo? Ginawa nyo ba o hindi? Kung ginawa niyo, bakit nadagdagan? Okay? Eto, kung gusto nyo mag-improve ang sugar nyo, mag-improve yung fatty liver nyo, mawala. Eto lang, low carb works. Ang dami niyan. Dami ko na mga pasyente. Natanggal ng mga medication because of they're changing their lifestyle. Low carb sila. Yung iba nga, hindi pa strict. Yes, totoo, hindi pa to strict, ha? Kasi meron tayong tinatawag na liberal low carb, moderate low carb, and strict low carb. Liberal low carb ang ginawa ko sa kanya. Naka-monitor ako. Why? Because of the age. If your age is 70 and above, hindi ako strict. Hindi ko ini-strictuhan yung mga patient unless they ask me, Doc, pwede ba ako mag-strict? Kailangan ko ma-monitor sila pag ganun. Okay? Dun sa mga 70 years old na hindi ko na monitor, na-advise ko, eat rice. Maximum 2 cups. Pero wala ng bread, biscuit, pasta, noodles. Pero, yan yung mga palaging nakatago dyan sa mga 70 and above. Mga biscuit. Okay? Much preferred ko na mag-rice kaysa sa mag-biscuit. And true enough, may mga minomonitor akong ganyan, 74 years old. Nag-i-insulin to, rice ang kanyang inaalaw ko yung rice. Gumanda pa rin ang sugar niya. Imagine mo yun. Nag-i-improve din. Although it will be long term na matagal bago mag-improve. Kasi pagka nag-strict low carb kayo, mas mabilis. Kung tama. Kasi may mga strict, mali-mali ang ginagawa.
Kaya I really strongly advise you na pag nahihirapan kayo mag-low carb, magpa-guide, magpa-monitor. Pero kung kaya nyo, go. Just don't forget na magpa-consult muna. Okay? So, hindi naman kailangan maging perfect sa lahat. Alam nyo, nobody's perfect. Okay? Hindi kailangan maging perfect tayo. Maging consistent. Kung madapa, bangon lang. Huwag naman yung hanggang 1 buwan, 2 buwan na madadapa. Hindi siya madali. Mahirap siya. Pero grabe ang benefit pag nagawa ninyo. Marami na pong nakaka-acquire ng benefit ng low-carb, fasting, active lifestyle na ginagawa nila ngayon. Kaya, small step, one step at a time. Unahin muna yung mga junk, tanggalin, sugar. Tapos, unti-unti, tanggalin nyo ng mga bread, biscuit, pasta. Kung kaya nyo matanggal ang rice, much better. Kung hindi, sige, iwan nyo muna. Mag-focus sa real foods, home-cooked meal. Grabe, pagka 1 buwan, puro lutong bahay ang kinain ninyo. Iba ang effect niya sa katawan natin. More healthier. Okay? So, your health pa rin, your choice, be in charge. Okay? Kayo po ang masusunod dyan. Kaya, etong topic na to is for educational. Hindi po ito medical advice, but educational. No? So if you want, if you have health condition, please consult your trusted doctor. Anyway, every Monday may mga mga topic na hopefully magustuhan ninyo, magkaroon kayo ng additional knowledge yan, at mag-improve palalo ang ating health. Malalaman nyo na yan after a month, 2 months, 3 months, or 6 months, nag-i-improve ang pakiramdam natin. Okay? Numbers are numbers, dapat nagre-reflect sa tao. Kung hindi nagre-reflect sa tao, may mali. It's either yung tao mali or yung laboratory ang mali. Okay? But, you need to be guided. Kasi kung wala kayong ka-idea sa ginagawa ninyo, you need to seek help. Okay? Ilista nyo na yung mga questions nyo at sasagutin natin sa maaabot ng sa aking makakaya. Okay? Good evening sa inyong lahat. Ayan. Gaanap na ako ng mga questions. Doon sa mga gadget na pang-monitor ng sugar or ng blood pressure, mas better kasi pagka sa mga blood pressure yung sphygmomanometer. Kaso, yung mercury ang pinaka the best. Pero dahil tinanggal na dahil poisonous ang mercury, so yung mga aneroid, syempre kailangan marunong kayong mag-BP. So kadalasan sa mga health workers yan, natuturo naman sa atin. Pero kung walang mag-BP, okay na po ang digital, kahit anong brand. Tapos pag-check naman ng sugar, kahit na ano pong brand, pwede na po yan. Okay? Hirap ako mag-burp, kaya feeling ko busog na busog pa din ako. Ano po ang pwede kong inumin? Usually, ina-advise ko soda water. Pwede na yan. Okay. Doon po sa mga nag-payment na po, i-text nyo or doon sa cellphone number ko, i-message nyo sa akin yung inyong messenger account. I-message nyo doon sa cellphone number ko, yung messenger account ninyo, yung name ng messenger account, then mamaya titingnan ko. Okay? Okay, tofu, nasa quotient food list ang tofu. Much prefer, wag na. Pero kung makakain,
Huwag daily. Okay? Ayan. Sa mga may matataas ang uric acid, majority of high uric acid fluids lang ang makakaayos. Okay? 2/3 of your uric acid is produced by our liver. Malalabas natin through hydration. Ngayon, kung hindi pa rin bumababa ang uric acid, 1/3 comes from the food that we eat. Ayan, may nagbabalik loob na sa low carb. Yes, balik lang. Alam nyo, pagka na-experience nyo yung low carb, ang daming benefits niya, babalik-balikan nyo talaga. Orani Bataan, naku po, alam nyo, binike ko yan. Ahon, sarap magbike dyan, mga panahon nun, bago mag-pandemic. Pwede po ba mag-low carb pag may CKD stage 3? Oh, yes po, pwede po. But you need to be guided or you need to consult first. Ha? Okay? May mga i-correct kasi yan. Hindi yan yung generalized. It should be specific. No? Yes, naimbang nga rabi sa inyong lahat. Okay. Ayan. Question ulit. Okay, Doc, ano po possible mangyari in the long run pag nawala na po ang gallbladder? Kakatapos lang ng operation. Wala namang problem. Bakit? The function of the gallbladder is to store bile. Magproproduce pa rin naman tayo ng bile. So, you just need to chew your food properly. Huh? Chew your food properly.